Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng mga apostol na sina San Pedro at San Pablo, mga dakilang lingkod ng ating Panginoon. Nang itinatag ng Panginoon ang kanyang simbahan, ibinigay niya ang pamumuno dito kay Pedro, ang susi ng simbahan, di ba? Susi sa langit at sa lupa. At ipinakita ni Pedro ang kanyang katapatan sa obligasyon na ibinigay na ating Panginoon sa kanya, hanggang ialay niya ang kanyang sariling buhay para sa Panginoon. Kaya nung kamatayan ni Pedro ay nakapabaliktad, di ba? At ganun din naman si San Pablo, bagamat hindi niya naabutan ang ating Panginoon Kristo, ngunit si San Pablo ay may tuturong na dakilang apostol. Kabilang din nila ng 12 apostol. At si San Pablo ay naging tagapangaral, lalo-lalo na sa mga pagano, maintil mga hindi naniniwala sa mga Hudyo. Ganun. At katulad ni na San Pedro at ni San Pablo, sila ay nag-alay ng buhay sa ating Panginoon. Tayo rin naman, simula nang tayo ay binyagan sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, tayo rin ay merong responsibilidad na ipagpalaganap at ipagpatuloy ang misyon ng ating Panginoon. Diba? Yan sinabi ng Panginoon na bago siya mga sa langit, di ba? Pabigay sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. At humayo kayo at ipangaral ang mabuting balita sa bawat panig ng mundo. So, ang bawat isa sa atin ay hinikayat na ipagpatuloy ang misyon ni na Pedro at Pablo na ipangaral ang mabuting balita. At masabi natin na magaganap natin ang pagpapatuloy ng misyon to sa iba't ibang pamamaraan. Hindi natin kailangan maging pare, madre, o para tumayo sa pulpito para ipayag ang mabuting balita. Unang-una at higit sa lahat, mapapahayag natin ito sa pamagitan ng ating pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Yung mga bagay na napapakinggan natin sa banal na misa, mga natututunan natin sa mga refleksyon, ito ay dapat nating ibahagi at lalo-lalo na isabuhay. Ang isa sa pangunahin nating pangaral, mangaral tayo una-una sa bahay natin, di ba? Sa mga kasambahay natin. Yun ang sabi, di ba, charity begins at home. Pero sa pangaral, inatay isa sa pinakamahirap. Parang madali kasi kasama niya na sa bahay, pero masabi natin pinakamahirap na gawain yung mangaral sa sarili mong pamilya. At sapagkat ang pangaral sa pamilya ay hindi nakukuha sa mga salita. Pinaka-epektibo na pangaral ay ang pagsasabuhay nito. Kailangan makita ng bawat miyembro ng pamilya na ito ay sinasabuhay mo bago lamang sila maniwala sa mga sasabihin mo. Kaya iyon ay isa yung pinakamagandang hamon sa atin lahat na magsimula tayong mangaral sa ating pamilya sa pamagitan ng pagsasabuhay. At ganoon din naman, maaaring tayo mangaral at magbigay halimbawa sa ating mga kasama sa trabaho,
sa ating mga kapitbahay, sa ating eskwela, sa ating mga kaibigan. Mga halimbawa na hindi lamang sa salita, kundi higit sa lahat ay sa gawa. Amen.